Mapupunta ba sa langit yung mga babies na namatay? For sure, lahat tayo, meron tayong mga kakilala na namatayan ng baby or maybe tayo mismo namatayan, miscarriage, nakunan. Definitely, yung mga nakunan na yung mga babies na yun, may kaluluwa yun. Ang tanong, saan napupunta yung kaluluwa ng mga bata? Are they saved? Ligtas ba sila? So, pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, pangalan ko po, Russell Ocampo, kung bago po kayo dito sa ating channel. At yung devotions po natin ay araw-araw po ito. At yung devotion po natin this week ay seminary edition. So, yung mga natutunan ko po sa seminary, gusto kong i-share sa bawat isa sa atin na hindi lang brain knowledge or head knowledge, kundi may apply natin sa ating mga buhay. So, gagawin po nating practical yung mga malalalim na pinag-uusapan sa seminaryo. So, ang topic po natin ngayon ay Age of Accountability. So, mapapansin niyo po, alphabetical po tayo hanggang sa matapos ang taon. So, yung topic natin, Age of Accountability. Ano ba yung ibig sabihin ng Age of Accountability? Ito po ay tumutukoy sa mga bata, children, babies, or yung mga mayroong mga mental illness, or yung hindi sila normal na mga bata, may Down syndrome. So, the term used by some theologians to indicate a point in a person's life before which, according to their view, he is not held responsible for sin and is not counted guilty before God. So, meron ba silang kasalanan? Guilty ba sila sa harapan ng Diyos? Mapapahamak ba sila? Pag yung baby ba namatay, mapapahamak? So, pag-usapan po natin yan. Dito po sa 2 Samuel chapter 12 verse 23, of course napakaraming mga verses po dito na pwede nating bisitahin, aralin, pagmuni-munihan. Now dito po sa 2 Samuel chapter 12 verse 23, yung anak po ni Haring David namatay. Tanong, nasaan na yung bata na yun after niyang mamatay? Sabi po rito, but now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back? Sabi ni David, pwede ko ba siyang ibalik? Buhayin muli? Of course not. Pero ang sabi ni David dito, I will go to him, but he will not return to me. So sabi ni Haring David, ako yung pupunta kung saan naroroon yung anak ko na baby na matay, pero siya hindi babalik sa akin. Sa Tagalog po, ngunit ngayon patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko ba siya? Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. Now, yung interesting po rito sa mga theologians, sa mga Bible scholars, ay yung salitang ako'y pupunta sa kanya. Ano bang ibig sabihin ni David nung sinabi niya to? Of course, si David kinasihan ng Santong Espiritu, no? Yung sinabi niya rito, ito ay may gabay ng Santong Espiritu, kaya inaaral natin ngayon. Sabi niya, ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya hindi babalik sa akin. Ano ibig sabihin na ako'y pupunta sa kanya? So, dito makikita natin na merong buhay after this life. There is next life. Merong next life. Hindi yung ma-annihilate ka na lang, yung maging alabo ka na lang and that's it, wala na. Hindi ganun eh. Ang sinasabi rito, yung pupuntahan ng bata na yon ay pupuntahan rin ni David. So, merong reunion na mangyayari. Definitely hindi to hindi to patungkol sa tapos na yung buhay. Wala na. Alabok na lang pareho sila. Hindi naman ganun yung tinutukoy ni David eh. Ang tinutukoy dito ni David, merong silang reunion someday ng kanyang anak. Now, question, si David ligtas. Kasi alam naman natin na siya ay a man after God's own heart. So, ibig sabihin ba ligtas rin yung bata? So, sabi ng mga theologians, kung ito pagbabasihan natin, ibig sabihin, naligtas yung anak ni David at pupunta si David kung saan nandun yung anak niya at magkakaroon sila ng reunion. So, ito po yung una nating teaching ngayong araw. Bagamat sinasabi ng mga talatang ito na merong kaligtasan para sa mga babies, tandaan po muna natin yung general principle sa Bible na all people inherited the original sin. Lahat ng tao, merong original sin. Pag sinabing original sin, ito pa yung kasalanan ni Adan na minana natin, inherited. Talagang kabilang na tayo sa mga tao makasalanan since birth. Simula pa nung una.
All people inherited the original sin. Again, sabi po ni David sa Psalm 51:5, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Narito ako'y ipinanganak sa kasamaan, at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. So simula po nung nasa sinapupunan si David, sabi niya, talaga yung kasalanan nasa sa kanya na. Now, bagamat ito ay poetic, kasi mga awit, pero makikita rin natin dito yung katotohanan na yung original sin, nasa atin na. Kahit nung fetus ka pa lang, nasa sayo na yun, nasa sa atin na yun. So, sa makatuwid, lahat tayo talaga makasalanan. Yan yung status natin sa harapan ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. Walang taong hindi makasalanan. All people inherited the original sin. Now, kung lahat ng tao ay minana ang kasalanan, lahat tayo pinanganak na makasalanan, sa makatuwid, lahat tayo mapapahamak at mapaparusahan. Yan po ang kadahilanan kung bakit isinugo ang ating Panginoong Jesucristo para magkaroon ng kaligtasan. Kahit ano pa yung edad mo. Kahit fetus ka, o baby, o matanda na, or lolo, o uugod-ugod na. Isa lang ang tagapagligtas natin, ang ating Panginoong Jesucristo. So, God alone saves by grace through Christ. Napakalaga po nito mga kapatid. Ang Diyos lang ang nagliligtas sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Wala pong kaligtasan na hindi dadaan sa Panginoong Jesucristo. There's no other way. There's no other religion. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sweeping statement. Ibig sabihin, walang ibang kaparaanan para tayo maligtas kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. So, meaning to say, lahat ng mga tao, bata ka man, baby, fetus, pag namatay tayo, talagang mapapahamak. Pero, merong kaparaanan para tayo maligtas, yun ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So, God alone saves by grace through Christ. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, napakalaga po nito, itong verse na to. I hope memorize natin to. Memorize natin. Sabi po dito, for it is by grace you have been saved. Ang salvation pala, ito ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos sa atin, na naawa ang Diyos sa atin, niligtas niya tayo. Ang kaligtasan ay galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Kung galing sa tao, kung tayo ang magliligtas sa ating mga sarili, walang baby na maliligtas. Walang taong maliligtas. Kasi ang tao, hindi kayang iligtas ang kanyang sarili. Yung mga babies, hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili. So, sabi po ng verse na ito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Dahil ginusto ng Diyos, naawa ang Diyos, inibig niya tayo, niligtas niya tayo. Salvation is not from us, or it's a result of our works. Salvation is by grace. Kaya yung mga baby, meron talagang pag-asang maligtas. Bagamat walang tao makapagligtas sa ating sarili, meron tayong isang pag-asa, ang ating Panginoong Jesucristo. God alone saves by grace through Christ. Sabi po rito, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi tayo magliligtas sa ating mga sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kasi kung sa pamamagitan ng mga gawa yan, walang babing maliligtas. Upang ang sino man ay wag magmalaki. Now, yung question dito, yung pananampalataya, yung mga babies ba may pananampalataya? Well, yung mga babies, definitely, wala silang muwang, wala silang pananampalataya. Pero for sure, dito sa verse na ito, yung kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Kaya naniniwala po ako na yung isang baby, pag pinili talaga ng Diyos na maligtas yan, ililigtas yan sa pamamagitan pa rin ng Panginoong Jesucristo. Yung kasalanan, yung original sin ng bata, ililipat yan sa Panginoong Jesucristo, at ang kabanalan ng Panginoong Jesucristo ililipat dun sa bata, at yung bata na yun magkakaroon ng kaligtasan. Kahit po yung bata na yun walang muwang. Bakit po? Kasi yung salvation galing sa Diyos, hindi galing sa bata. Hindi galing sa atin. Wala tayong kakayang iligtas ang ating mga sarili. Therefore, point number 3, children can be saved by grace. Kahit wala silang muwang, wala silang kakayanan. Children can be saved by grace. So, balik po tayo sa 2 Samuel chapter 12, verse 23. Sabi po rito ni David, pinapakita po rito sa verse na to, na ako'y pupunta sa kanya, sa makatuwid, maliligtas yung bata na yon kung
kung susumahin natin, kung aralin natin mabuti. Pero yung bata na yun, naligtas pa rin yun dahil sa biyaya ng Diyos. For it is by the grace of God that we can be saved. So, children can be saved by grace. Sa pamamagitan lamang po ng biyaya ng Diyos na liligtas yung tao. Now, i-apply po natin ito sa ating mga buhay. Unang-una, praise God for the precious gift of having children. Meron ka bang anak, kapatid, o ikaw yung anak? No? Salamat sa Diyos sa regalo ng buhay na meron tayo. Yung hininga natin, araw-araw, utang natin sa Diyos yan. The fact na nakikinig kayo sa akin ngayon, meron tayong devotion ngayon, utang natin sa Panginoon yan. Praise God for having children, for the gift of having children. Kung may anak ka ngayon, tingnan mo yung anak mo. Kahit makulit yan, praise God. Kasi binigyan ka niya ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng regalo ng isang anak. Regalo po yung mga anak mo na meron tayo, regalo po ng Diyos yan, pinagkalob sa atin, na pinagkatiwala sa atin ng Diyos upang palakihin natin ng maayos. So praise God for the precious gift of having children. Number 2 po, meron pong mga anak na, miscarriage, yung nakunan, yung kapatid ko, meron siyang quadruplets, no? Nawala lahat. Tanong, nasa na yon? Praise God for the precious gift of salvation by grace. Salamat sa Panginoon, sambahin ang pangalan ng Panginoon kasi yung salvation hindi nakadepende sa bata, sa mga walang muwang na mga fetus. Yung salvation nakadepende sa Diyos. Ang Diyos ang nagliligtas. So, ang attitude ko dyan, Lord, thank you. Kasi yung salvation nakadepende sa inyo, kayo yung nagliligtas. Hindi yung bata, hindi sa amin nanggagaling ang kaligtasan. So, nasa inyong wisdom and sovereign choice. Nasa inyong sovereignty. Kayo na pong bahala. Alam ko, Lord God, kayo yung Diyos na maibigin, Diyos na maawain, Diyos na mapagpala, Diyos na mapagbigay, Diyos na mahabagin. Kayo na pong bahala. Based on your wisdom and sovereignty and love. So, praise God for the precious gift of salvation by grace. Salamat sa Panginoon kasi yung kaligtasan hindi nakadepende sa atin. Kasi kahit matanda ka na at mayroong muwang, kung nakadepende sa iyong salvation mo, matagal mo nang nawala yun. If salvation can be lost, you have lost it already. Kasi hindi natin kayang i-keep yung salvation natin. Hindi natin kaya iligtas yung sarili natin. Hindi natin kaya panatilihin ang ating kaligtasan. Wala tayong magagawa. We're lost. Pero salamat kasi ang salvation nasa kamay ng Diyos. Praise God for the precious gift of salvation by grace. Number 3 po. Praise God for the precious gift who is Christ. Meron pala tayong 3 regalo, no? Yung mga anak natin, tapos yung kaligtasan natin, at ang isa sa pinakamahalagang regalo na natanggap natin ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Praise God for the precious gift who is Christ. Siya yung binigay ng Diyos sa atin. Siya yung grace ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Lahat tayo doon nakakapit, doon naka-anchor, doon naka-angkla. Pati yung mga anak natin. Pati yung mga pinagbuntis na nakunan. Naka-angkla pa rin yan sa Panginoong Jesucristo. Dahil kay Kristo may pag-asa. Kung paano si David ay magkakaroon ng reunion sa kanyang nawalang anak. Yung mga na-miscarriage dito, na nawalan ng mga babies, meron rin kayong reunion sa mga babies ninyo dahil sa Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is our precious gift. At dahil sa Kanya, merong pag-asa. There is life after death. So, praise God for the precious gift of having children. Praise God for the precious gift of salvation by grace. Praise God for the precious gift who is Christ. Para po sa ating discussion, what is the importance of the doctrine that God alone saves by grace through Christ? Ano yung importansya na malaman natin na yung doktrina na yung kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at hindi ito nakadepende sa atin? Gaano kahalaga ito? Pag-usapan po natin sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for your grace. I know I am a sinner and I can't save myself. But you sent Jesus to save me, and I am so thankful.
Thank you for the gift of salvation through Jesus. I also praise you for the gift of children. I trust that you love them and that they can be saved by your grace too. Thank you for sending Jesus to save us all, no matter how old we are. Help me to always remember your great love for me and for others. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion na ito, si Sister Juvie, na ever supportive dito sa channel natin. Maraming salamat po sa inyo. I-bless po kayo ng Lord at ang inyong pamilya. Kung kayo po ay natutunan sa devotion natin na ito or any comments, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.